mula kay PMC. Ito maganda yung title, China, puro banta pero walang magawa. 'Di ba? Kung naaalala ninyo mga tol, ito mga nakaraang video at reaction natin, ang daming pagbabanta, 'di ba? Ang daming mga babala nila na wag daw tayo maglaro ng apoy, mga ganyan. Lahat pinapakialaman tayo mga tol eh. Yung mga activity natin sa West Philippine Sea, pagpapaigting ng militar natin sa mga isla natin, lahat pinapakialaman nila mga tol. 'Di ba? Puro wala naman silang magawa. So ito, papanoorin natin to mula kay Pinoy Mystery Channel. Samahan din ninyo ako mga tol. Kung bago ka pa lamang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Pag-atake ng China sa Taiwan, pahayag na mariing iginigit ng Partido Komunista. Maya't maya maririnig sa mga balita, sa mga pahayagan at anunsyo mula China. Banta na umaalingaw-ngaw at nagpapatindig ng balahibo sa teritoryo ng Asya at talaga namang kinatatakot ng mga bansa, lalo na ng marami sa Pilipinas. Kung sasalakayin ng mga komunista ang maliit na isla, walang duda, magiging mitya ito ng malaking digmaan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na 7 dekada na sinasabi ng mga inchik na sasakupin nila ang maliit na isla. 7 dekada? 70 years na pala nila sinasabi yan mga tol. 70 years na. Pero 2024 na, ni isang buhangin sa Taiwan ay hindi nila makuha. Mayroong mga naniniwala. Ano, laman ng missile nila, puro tubig eh. At marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Bully lang talaga sila eh, no? Pagdating sa West Philippine Sea, ang presensya ng People's Liberation Army ay nakasisindak. Ito ngayon ang may pinakamalaking navy sa buong mundo, kaya't walang bansa sa Asya na gustong humarap dito. Mababalitaan ang madalas na panghaharang ng PLA Navy sa mga barkong pag-aari ng Pilipinas. Madalas hinaaras yung mga nagsusupply sa Sierra Madre. Gayunpaman, marami ang sumusuporta sa mga komunista dahil raw sa maganda ang pamamalakad ng partido sa bansa. Sa China, malinis ang kapaligiran, walang polusyon, masaya ang mamamayan, sagana sa pagkain, magaganda ang ugali, at higit sa lahat, matibay ang mga produkto. Iyan ay kung ikaw ay nakahit-hit. Lalo na kung ikaw ay pro-China. Ang nangunguna sa maraming hangarin ng mga komunista ay ang sinasabi nilang reunification sa Taiwan o ang pagiging isa ng isla sa mainland China. Halos bawat public address ng pinuno na si Xi Jinping, maririnig ang banta na kailangan nilang masakop ang Taiwan sa tahimik na pamamaraan o sa isang digmaan. Kaya ipinakikita ng China sa South China Sea o sa WPS ang kanilang lakas sandataan, ang pinakamalaking navy sa buong mundo. Kaya nababahag ang buntot ng mga bansa sa Asya tuwing magbabanta ang pamunuan. Siyempre nga naman, mas gugustuhin nilang maging alipin kaysa makipaglaban. Pero meron sa Pilipinas katulad ng AFP na handang humarap sa higanteng kalaban kung kapalit ay kalayaan. Hanggang ngayon, sunod-sunod ang pananakot ng mga komunista sa Taiwan. Pinahayag sa Newsweek na noong isang taong 2023, 1,700 eroplano pang militar ang pinalipad ng China malapit sa Taiwan. Madalas, illegal na tumatawid ang mga jet fighters nito sa mismong airspace ng isla. Pero hindi naman nagpapabula sa mga Taiwanese dahil ayon sa France 24, noong buwan ng Hunyo taong 2023, na pinalipad din ng Taiwan ang kanilang jet fighters matapos tumawid ang 10 eroplanong pandigma ng China sa Taiwan Strait. Bukod sa Taiwan, binalita sa Reuters noong buwan ng Agosto na nagpalipad din ng mga fighter jets ang Japan
nung nakita nila ang mga bombers ng China malapit sa Okinawa. Ito nakakatakot yung Japan mga tol. China wala. Minabalitaan ka na ba yung mga sundalo nila na ipagsabak na sa totoong gera? Wala eh. 'Di ba? Mas sabak na sabak pa nga yung AFP natin mga kapatid eh. 'Di ba? Ilang dekada na sila nakikipaglaban itong China, puro ano lang 'to eh. Puro show lang 'to eh. Show off lang yan lagi eh. Mapagtatanto na hindi lahat ay nababahagang buntot. Maraming Asyano ang handang makipaglaban sa mga komunista pagdating sa soberenya ng kanilang bansa. Mga bansang mas maliit pa kumpara sa Pilipinas. Napapanood kasi natin lagi sa mga Chinese movie, mga kung fu nila, no? Kung fu. 'Di ba nagsisiliparan, napakalulupit nila kasumipa, no? Pero ngayon na-expose na sila nung nagkaroon na ng YouTube, nagkaroon na ng internet, 'di ba? Mga kung fu master nila laban sa mga kickboxer, o kita mo. Minsan isang kamay lang ang gamit, may mga kung fu nila wala eh. Taubagad eh. Gayunpaman, ang pambubulas ng mga inchik ay hindi tumitigil dahil pagpasok lang ng bagong taon, inulat sa Japan Times na kasama sa New Year's address ni Xi Jinping sa bansang China ay ang hindi maiiwasang reunification ng Taiwan. Ayon sa pahayag ng pinuno, ang pagsamang muli ng dalawa ay sigurado at walang makapipigil. Itaga mo na sa bato. Sandali lang. Hindi ba't 7 dekada na nila ito sinasabi? Patay tayo dyan. Join me right now to talk more about the threat of Communist China is the Gates 70 years na pala eh. Matanda pa sa ating lahat eh. Ikinagimbal ng marami ang pahayag ng pinuno na walang makapipigil sa pagsasamang muli ng China at Taiwan. Dati nang iginigit ng mga komunista na kahit sa matahimik na paraan o sa paraang digmaan ay magkakaroon ng reunification. Mga salitang para bang gawa sa bakal at konkreto na hindi matitibag. Tignan mo yung mga tsura nila, kala mo lulupit talaga, no? Sigurado itong mangyayari ayon sa mga komunista. Walang dudang magaganap at hindi magmimintis. Mabigat ang mga binibitawang salita ng mga inchik na tila ba nakatakda na sa tadhana ang kapalaran ng Taiwan. Nakaukit na sa pader ang hinaharap ng isla at mababasa sa galawan ng mga bituin na wala ng pagpipilian ang mga Taiwanese. Ito ang gusto ng China, sumuko ang Taiwan ng walang labanan. Kaya sobra talaga paninindak nila. Kaso backup ng Taiwan, Amerika eh. Yung Amerika, kitang-kita naman natin talagang ano yan. Hindi lang basta praktisado, no? Kumbaga talagang makikita mo yung mga ano nila, yung mga marka ng pinagdaanan ng mga eroplano nila. Sinabing paulanan ka talaga. Bakit puro salita ang mga komunista? Marami ang natulala sa napakatapang na pahayag ng China hinggil sa kahihinatna ng maliit na isla. Salitang kung pakikinggan ay nakakapangilabot talaga, nakakapanayo ng balahibo, nakakapigil hininga at nakakasagabal sa pintig ng puso. Mukhang ang gegerahin ng mga inchik ang maliit na isla at sino mang humadlang sa kanilang balak ay malilintikan. Dila lang ang walang pasa. Buburahin sa mapa ang makikialam, papatagin ng bansang makikisali at uubusin ng lahi ng mga kakalaban. Pati ang kanununuan ay titirisin ng mga inchik. Wow! Nakakatakot na banta. Subalit ngayon wala narinig si PMC ng ganun. ng mga inchik. Wow! Nakakatakot na banta. Subalit kaila sa marami na magaling lang manakot ang China dahil 70 taon na nila sinasabi ito na parang sirang plaka. Mula pa noong taong 1949, sinabi ng pinuno ng mga komunista na si Mao Zedong sa kanyang pahayag na nailagda sa China Institute na walang puwang makipag-arigluhan sa kumintang ni Chiang Kai-shek, ang aso ng mga imperialista at mga kasabwat. Pabagsakin sila o ikaw ang apihin at patayin. Walang pagpipilian. Sa madaling sabi, taong 1949 pa lang ay pinagbabantaan na ang mga nasa Taiwan. Ayon sa Think China, taong 1950, nagprepara ng 250,000 sundalo ang China upang salakayin ang Taiwan. Pero naudlot ang pag-atake dahil sumabog ang Korean War. Tapos taong 1958, binomba ng China ang lupain ng Kinmen
upang talunin si Chiang Kai-shek. Pero hindi naman nasakop ang Taiwan. Wala naman pala silang maipanalo eh. Karaan ng ilang taon, dahil sa hindi matalo ng China ang Taiwan, nagasik naman ito ng psychological warfare laban sa isla. Taong 1960 nung nagpadala ng mga propaganda leaflet ang China upang hikayatin ang mga Taiwanese na bumalik sa mainland. Pero hindi ito nagtagumpay. Wala. Sa makatuwid, gumanti ang Taiwan at nagpaulan din ito ng mga leaflet sa China upang hikayatin itong sumuko rin. Taong 1995 ayon sa China Daily, nagpahayag ang bagong pinuno ng mga komunista na si Jiang Zemin hinggil sa reunification ng Taiwan. Taong 2007 sa Asian News, sinabi ng sumunod na pinuno ng CCP na si Hu Jintao na gagawin lahat ng China upang hadlangan ang pagbukod ng Taiwan. Mapagtatanto na ilang beses nang pinagbabantaan ng mga komunista ang maliit na isla, pero ni isang beses hindi nito nagapi ang mga Taiwanese. Ngayon nagsasalita na naman ang mga komunista ng reunification na 70 taon na nila pinagbabalakan. At ngayong 2024, kahit isang dumi sa isla ng Taiwan ay hindi nila masakop. Gayunpaman, marami ang nagsasabi na naghihintay lang ng paglakas ng militar ang China bago ito talagang sumalakay. Hindi ba nila naisip na habang sila ay naghihintay, palakas din naman ang palakas ang militar ng Taiwan? Tama. Sa makatuwid, mas marami na itong kasangga sa West Philippine Sea, Tama. mga bansang nabubwisit na sa kalokohan ng mga komunista. May mga political analyst na nagsasabi na wala talagang kakayahan ng China na sakupin ng Taiwan. Ang mga bantay hanggang daldal na lamang, ang mga pasaring ay hanggang dakdak lang. Sa katunayan, binanggit sa Atlantic Council na ang pinakabalakid kaya hindi masakop ng China ang Taiwan ay dahil wala itong kakayahang militar. Hindi ka ba nagtataka sa WPS lang ay hindi mapigilan ng China ang mga barko ng Pilipinas na tumawid sa inaangkin nilang teritoryo? Binanggit din sa Al Jazeera. Actually, sa totoo lang, ayaw lang talaga sila patulan ng Pilipinas, mga tol eh. Diba? Pero ang Pilipinas, mga kapatid, marami na tayong pinagdaan ng mga ganyan. Ilang beses na tayong sinakop ng iba't ibang mga bansa. Pumapalag talaga Pilipinas. Diba? Kapag nakipaglaban ng mga Pilipino, AFP natin, talaga na ikipaglaban. Ayaw lang talaga sila patulan, mga tol, para hindi na lumala. Pero wala talaga silang kakayanan, no? Jazeera na napakahirap kung sasalakayin ng China ang Taiwan, lalo na at may mga naghihintay na kaalyado ang isla katulad ng Japan. Bukod dyan, handa ang Taiwan ipagtanggol ang kanilang bayan. Anong aral ang mapupulot dito? Magbitiw man ng matitinding banta ang mga Inchik upang takutin ang mga Taiwanese. Kung wala naman silang kakayahang sumalakay, lalo lang silang nagmumukhang timang. Kahit sa kanilang kasaysayan, masasaksihan na ilang beses na nitong kinalaban ng Taiwan, pero hindi ito nagabi. Gusto ko tong video to. Gusto ko to. Itong video na to ni PMC. Gusto ko to. Marahil alam ng mga komunista na hindi nila ito kayang gampanan, kaya naman dakdak na lang sila ng dakdak. Pero ika nga, ang latang walang laman, pagulungin mo sa lansangan, mas maingay pa sa batingaw. Buksan mo. At saka tingnan mo, ano ba karakter ng mga Inchik, mga tol? Diba? Magpayaman yan eh. Diyan sila magaling, mga tol. Kaya nga idol natin sila pagdating sa money mindset eh, 'di ba? Mas gusto nila yung magpalaki ng magpalaki, magpayaman ng magpayaman. Hindi sila susugal ng sobrang as in iba ay kakabagsak mismo ng ekonomiya nila. Nahihirapan na nga silang solving yung mga problema sa bansa nila, 'di ba? Tapos maikipaglaban pa sila sa ibang bansa na mas malakas din sa kanila. O kaya talagang totoong lumalaban na o kaya may experience na talaga sa totoong labanan. puro banta, puro daldal lang sila, mga tol, no? Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na pinanood natin mula kay PMC? Comment ka na lang at ibigay mo ang iyong saloobin at iyong opinion sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.